So, eto na nga yun mga insan. Magandang araw sa ating lahat. Eto kasi, bago ako magpatuloy mga insan balik tanaw lang tayo. Itong tao na to yung dahilan kung bakit ako nagbablog ngayon. Sobrang idol ko to. And then, matagal ko na talagang gustong gawin yung content na to na about dun sa diversion na ginagawa ng ating pamahalaan. And then, luckily, nakita ko, napanood ko, mismong itong si Idol Tips TV na ang gumawa ng diversion na ginagawa nitong pamahalaan na to. Pag may malalaking issue, diba, na patungkol sa kanila, nagkakaroon talaga na matinding diversion para ma-cover up kung ano man yung malaking issue laban sa kanila. At napakahusay talaga nitong vlogger na to. Sobrang idol ko to. Taga Davao din siya, gaya nung tiyahing ko na taga Davao. Kaya sobrang saludo dito sa taong ito dahil lahat talaga ng sinasabi niya pawang katotohanan lang. Hindi nagpe-fake news yan. Gumagawa yan ng mga ebidensya. Pinapakita niya talaga sa lahat na ito yung katibayan niya. So, wag na natin patagalin to mga insan, no? Ituloy na natin to, panoorin na natin yung video niya at mag-react tayo sa kanyang sinabi. Pero syempre, wag nyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin mga insan. Libre lang naman yan, walang bayad yan. So, eto na, panoorin na natin. At ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Bakit pag merong napakainit na issue Yan, laban dito diba? sa ating Pangulo, kay Martin Romualdez, sa administrasyong ito, gusto agad sa pawan ng wala namang kwentang issue. Lagi ko yan. Pakailang namin kung makulong yan. Ano ko rin yun, Ang gusto napapansin ko rin namin yung mga malaman insan kung totoo ba itong pinaparatang ng 18 Marines. Nagkataon lang din po ba ito nung time na nagkaroon ng issue sa LAC, Madam Lisa Araneta Marcos, ito rin po ang time na biglang nagkaroon ng warrant of arrest si Tatay Digong Duterte. Tama yun. Kumpisa lang pala yun. Yo, what's up mga Lodges? Miguel Pets TV, welcome back po sa ating channel. Grabe, seryoso mo sa sinabi niya, diba? Nangyari yun. Dito po si Marcos Jr. bilang siya po ang may utang dito nga po sa mga mali-malitang pera na dinideliver na po kung saan kaya na punong sa bahay daw po ni BBBM at yan din po sa Forbes Park na po mga idol. Pero ito, pakinggan niyo po muna mga Lodi ko ano po yung ipinaparatang po dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya pakinggan At natin mga ugat insan. at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba Yung kundi 18 Marines yan. Ito yung abogado nila. Hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Mali-maliit ang pera daw yan, Saldico mga insan. na walang pahintulot kay BBBM. Grabe no, matinding paratang po ito kung ating susuriin. Pero sa tingin ko medyo may katotohanan dahil marami pong ebidensyang ipinakita ito pong 18 Marines mga idol. Hindi po ito isang Lalo na yung gawa kay lang. Stella Meron po Kimbo, silang mga nandun pa yung nakadetalye maling kung bike paano na po ginamit. diniliver. At nasangkot pa po dito si Sonny At saka, diba, Trillanes, napicturean pa Benny yung isang Abante at Marine napakarami na po mga Lodi. Kasama nakabest na po pa nga, yan ng mga kakarga ng senator na maleta. kalyado po nito ni Bongbong Marcos Jr. Pero bakit ganun mga Lodi? Parang wala pong ginagawang aksyon ang ating ombudsman. Di Kaya ba nga si ombudsman ang parang- nag-ano dyan, iimbestiga? Lalo nilang Wala pinagtatakpan na lahat. pag-asa. Dahil itinalaga po yan ni Marcos Jr. Eto mga Lodi nagkataon lang po ba itong pagsiwalat po? Naku, hindi na ako naniniwala dito po sa mga magkakataon na naman yan, mali-malitang mga pera na pinagpapadala Diba? daw po. Parang Sa tingin po napakagandang natin bayan, timing. dito po sa mga congressman na pumirma. Yan po, yung mga tao daw po sa ICC, di umano, kasama po dyan sa budget na yan. Pera ng taong bayan po yan mga Lodi. Nagkataon lang po ba talaga lahat ng ito? Biglang sila yung Marcos Sa mga Jr. mga Lodi, no? Kung yung Ang galing headline Siyempre, mainit din yung usapin yun ito kay Leo pong Marcos. pagsisiwalat nitong mga anomalya o mali-maleta na mga pera na pinagdi-deliver sa mga bahay-bahay ni Bongbong Marcos daw po at ni Martin Romualdez, kasama po dyan si Saldico. Ito naman po, biglang binost itong issue ni Mangusin mga idol. Francis Leo Marcos Grabe din no, yan, mga hype na insan. hype ngayon itong issue na to. Sinabay Mangusin. talaga
dito po sa mas importanteng bagay kaysa po dito sa scammer na ito si Marcos Mangusin. Galing Bakit yun. pag merong napakainit na issue laban dito sa ating Pangulo, kay Martin Romualdez, sa administrasyong ito, gusto agad sa pawan ng wala namang Tama, kwentang issue. oo. Ano pa kailan Pansin talaga namin yun eh. kumakulong yan? Ang gusto namin malaman kung totoo ba ito pinaparatan ng 18 Marines. Dahil Yan. meron po silang mga ebidensyang pinapakita dyan. Bakit hindi yung binibigyan pansin? Mas kauna pa nilang aresto dito si Marcos Mangusin. Na sinasabi Si po niya Mangusin doon sa na kanila, yun. wala naman daw pong warrant. Biglang nagkaroon ng warrant. Minadali Sino yung po kay nag-usapan Mangusin ng kasi kaso dito alam po na kay pupatak na yung Marcos issue ng ano. Mangusin? Si Makagago. Galing eh. Kaya po magiging konektado po itong ibinabahaging video sa inyo. I-share niyo po itong video na to mga Lodi ha, Di para lang magkaroon i-share. kayo ng idea Idol kung ba't ko Pips, tinatanong gagawa kung pa ako ng nagkataon lang ba reaction. itong lahat ng ito. Nung kailan po nagsiwalat po itong 18 Marines about po dito kay Marcos Jr. kasi daw po di umano ang mastermind ditong mga bagahing pera na to, hindi daw po ito mangyari kung hindi daw po niya aprobado. So eto, punta po tayo dito mga Lodi. Yung nangyari po sa LA Yan, about po yun dito talaga kay yung Lisa kauna-unahan dyan, mga Nagkataon lang din po ba ito nung Malaking time na issue yan nagkaroon kay ng Lisa issue Marcos sa eh, LA si sa Madam pamahalaan sa Lisa Araneta Pilipinas. Marcos? Ito rin po ang time na biglang nagkaroon ng Na warrant of involved sa arrest yung si namatay PRRD. na overdose daw sa Di cocaine ba sa sabi rin LA po doon sa na kanyang video, wala kay naman daw ni po ano, warrant of Madam arrest, Lisa kaya po Marcos. bumalik po agad si Ba, Tatay hindi Duterte na dito sa pag-usapan yun. Pilipinas. Black Pero news mga blackout Lodi, nga eh. nagkaroon Ang mas agad ng warrant napag-usapan of arrest talaga yung pagkababa po sa pagpapadala kay aeroplano ni Tatay PRD sa Duterte. Dahig Netherlands. Dito po sa Pilipinas. Kasabay Diba? po niyan Yan yung issue po na kauna-unahan. di umano, Tanda ko na yan, tagpo mga si insan. Lisa Araneta Marcos sa pagpanaw ni Paulo Tantoco dahil na overdose daw po No? sa droga. Grabe Ito mga naman. Lodi ha, may papakita lang po ang video sa inyo. Overdose. Hotel they all reside. Report from the U.S. said that the cause of his illegal drug overdose. Ayun. Coincidentally, Her Majesty, the First Dinalita Lady sa Liza US Araneta, yung isang Marcos of the hindi Philippines, nakarating sa was also Pilipinas. present at the Waldorf Kasi mas Astoria napag-usapan Hotel in Beverly yung Hills, California, kay USA, PRD na where pinadala Sir sa Pilipino sa Dahig Paulo Tantoco Netherlands. passed away on March 8, 2025. FL Liza Araneta is allegedly on hold in LA Diba? Ayun o. because of her involvement in the death of Mr. Tantoco. Posibleng Meanwhile, hindi sila ano din managot dahil magkasama sila sa internet tapos may kasama silang na overdose. Tahimik daw po ang mainstream media. Instead, mas tinutukan po nila na hulihin po si PRRD. Being arrested by the ICC Wala na yan on eh. arrival from Kaya ATK. talaga tayo maasahan sa mga Almost mainstream at the same media natin time, sa Pilipinas. Because FPRD is a friend of the newly re-elected U.S. President Donald Trump. Selective yung balita nila. Ano lang yung Liza Araneta is kaya nila maprotektahan yung dapat protektahan yun ang ibabalita Dahil po nila. ako ang tatanungin mga Lodi, mukhang ginamitan po talaga ng kwarta para mapagtakpan lang po Ako din. Sangayon ako sa nangyayari sa ating bansa. Idol Pips Lalong-lalo TV. na po ang involvement dito po ng First Family. O, di ba? Ito yung ginawa nila kay PRRD. Nung umutok yung issue na na-retain di umano si Madam Lisa Araneta Marcos sa LA. Dahil po Grabe, sa no? pagpanaw ni Paulo Tantoco, di umano na overdose na po sa pinagbabawal na gamot. Bakit po natin na pagkokonekta itong mga nangyayaring ito na parang hindi naman po talaga nagkataon lang. Sinadya po talaga para mapagtakpan lang Hindi, po ako, itong tingin ko issue mga po ni insan, ganun Marcos din ang Jr. pananaw ko dyan dito eh. po sa isiniwala Sadya yan, ng sinadya. 18 Marines. Natatandaan niyo po ba ito mga Lodi? Si Lakas Tama? Papanood po natin mga Lodi kung anong isiniwalat niya dito. ha? Para Ito sila kami kasama kinakira. nung At kung inano nasabi, niya yan. konektado ito sa Halos hindi siya usapin nila. pinaniwalaan eh. Ano, totoo yung pinagsasabi niya. Pag ako namatay, Romualdez, Ayan, no? siya may kasalanan nito. Yung tatang Mga binayaran nila ng mga vlogger para lang ipagtanggol sila. Kaya sasabihin mo na lang. Kaya pansinin nyo naman yung mga vlogger nila, di ba? Nakabustang, ang daming alahas. Nasangkot ba siya doon mga Kaya Lodi? grabe yung ano nila. Pa, Toyo, Grabe yung paninira nila sa Duterte. Biko Talaga, David, pagtatanggol kaya. makagago. Biko David is, alam natin na umamin o nadulas siya na siya po ay binabayaran dito po ng mga kakampot. Ngayon, pro BBM to mga idol. Tapos, ito ulitin natin ha, para maklaro ha. Rendon, Nico David, Makagago. Makagago.
Kasama yan, siya si dito Makagago, sa pera-pera yan, mga binibigyan insan. Di umano ng talent fee ni Martin Romualdez. Nasa Facebook. Tuloy-tuloy na natin ito panoorin mga insan. Pagtapos nito, tsaka tayo mag-react. Ayan, sinasabi ko na ngayon to. Buuhin na natin yung ating reaction sa video na to. Napanood ko naman na to eh. Binahagi ko lang din sa inyo mga insan. Para Martin Romualdez. makapag-ano rin kayo, makapagbigay rin kayo ng inyong reaction. Galamay niya. Kasi ako naniniwala ako dito sa sinasabi niya talaga. Yung mga pinapalabas ng mga katibayan dito sa mga ano. Rin tao eh. Yung kapal ng bayan na pera na ginagamit. Dito basta-basta naglalabas si TV ng vlog niya na hindi totoo. Laging Kaban ng bayan. makatotohanan talaga. Limpak-limpak na salapi. Ito yata yung tinutukoy nila Kastama na nasa maleta. Biro Pera yan, ng no? taong bayan. Ginamit para Eh, kung pambayad. abutan ka lang, ng mga di ba sabi nga, influencer na meron to, pang mga sa paper senator vlog na yun. to, Yung na mga binanggit vlogger niya dito, sa paper mga vlog idol. lang. Eh, na bahala mga lodi. Ano daw yun? 2 to 4 million. Yung ating tinatalakay ngayon. Kasama si Makagago na isa pong nagreklamo dito po kay Norman Mangusin. Matindi, mga idol. matindi. Nagkataon lang ba to? Hindi. Na laging kapag meron malaking issue na dapat pag-usapan at dapat i-priority, nasasapawan po agad ng iba pong mga issue na hindi naman po dapat pinagtutuunan ng pansin. Gaya po nitong kay Norman Mangusin na scammer. Kung maaalala rin po natin mga lodi, halos lahat ng nabanggit po ni Lakastama, nag-post, nagyayaya po Tama. na sumali po dun sa big Yung event na rally, yung rally. Lalong-lalo na po yan si Makagago na kailangan daw po magtakip ng buka. Kaya po nagkagulo po tayo nung time na yun. Diba? Pinagbawalan ko kayo na huwag kayo pumunta doon dahil hindi po natin alam kung sino po talagang tunay na utak nung rally Tama, na yun. tama. Kaya nga nagkagulo eh. Yung talagang pakay nila, magkagulo sa ating bansa. Oh, share niyo po itong video na to kung sa tingin nyo medyo may tama po yung aking ibinahagi Oo, sa inyo. talaga Paalala tama lang nila. po, hindi po ako professional. Ito lang po opinion ko, nakikita lang natin at napagtatagpi-tagpi lang sa 18 Maris na sinapawan agad ng issue po ni Norman Mangusin. Halos parehong-pareho sa nangyari po dito kay Lisa Araneta Marcos at sinapawan po agad nila ng issue ng pagtakip kay Tatay Duterte. O, sige po. Hanggang dito na lang po muna. Stay safe. And God bless you all. Maging matalino na po tayo mga idol. Duterte pa rin. Di ba? Ayun sinasabi ko mga insan. Doon sa sinabi niya. Posibleng nagkataon lang eh. May mo, laking issue na noon nung kay Madam Lisa Araneta Marcos doon sa US. Tapos biglang pinilit, di ba sinabi nga nila walang warrant of arrest, ganyan-ganyan. Nagkaagulo talaga sila. Tapos pinilit talaga nilang maisakay na para malaki ang pag-usapan, malaki yung impact nung ano nila, gagawin nilang balita. Ba? Yung palang parang noong una parang sabi natin na hindi, parang nagkataon lang. Sumingaw ulit yan. Naalala nyo ba mga insan na kinumpirma doon sa Amerika, 'di ba? Na nagkasama nga ni Madam Lisa yung pumanaw doon na overdose. Kung naaalala nyo yon, bigla nga si Auntie Claire nga binasa yung papel doon, 'di ba? Todo deny sila. Pagkasunod nun, biglang lumabas yung usapan about doon sa malawakang flood control. O di natabunan na naman yung issue na yon. Yung flood control na naman yung hinabol. Di ba? Tapos ngayon ang dami nang lumalabas na ebidensya sa flood control. Flood control na yan mga insan. Pero yung ibang mga vlogger, yung ibang mga Judas Barbas Hestas, yung Duterte pa rin yung hinahabol nila. Yung Duterte pa rin yung sinisilip nila sa flood control. Yung Davao pa rin, yung Davao City pa rin yung binabalikan nila. Nakakatawa sila mga insan. Oh, ano nangyari? Bumaliktad si Saldico. Kung naaalala ninyo dati, sinabi ni VP Sara Duterte yan, na ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ng 2 tao, ni Saldico at ni Martin Romualdez. So eto na nga, nangyari na, nagkaalaglagan na sila, scapegoat nila si Saldico. Ngayon, nagtatago na sa ibang bansa at lumabas itong mga Marines na to para patunayan yung mali-maletang pera na eto pala'y may kinalaman din doon
sa pag-iimbita ng mga investigator galing ng ICC, tapos sinabi ni Trillanes nawala daw silang pag-uusap, wala silang meeting. Pero pagdating naman kay Rimulya, nagkausap kami ni Trillanes, tsaka yung ano. Ngayon mga insan, maniniwala pa ba kayo sa kanila? Di ba? Kitang-kita naman natin na ang gusto lang talaga nilang mangyari, meron silang may ituturo na sisisihin. Di ba? Pagtatakpan nila yung malaking issue laban sa kanila ng ibang issue, napapatulan naman ng mga galit na galit sa mga Duterte dahil nga muntik na talaga silang maubos. Sino yun? Yung makakaliwang grupo. Di ba? Sila galit na galit sa mga Duterte, yung mga Pinklawan, Dilawan noon na nagsusumigaw, never Marcos again. Tingnan nyo naman ngayon, magkakakampi na sila, magkakasanib pwersa na sila. Na dating nagsusumigaw, Marcos magnanakaw, ngayon naman, BP Sara daw ang magnanakaw. At ang kanilang kakampi, si BBM, na dati nilang sinisigawan na magnanakaw. Dito pa lang mga insan, kitang-kita na natin kung gaano nila tayo niloloko. Pero siyempre, ang maloloko lang nila, yung mga sarili nila at yung mga ululistang sumusunod sa kanila. Yun lang ang kaya nilang paniwalain eh. Pero yung mga taong nag-iisip at matalino, siyempre, hindi yan nila mapapaniwala. Dahil lahat ng mga sinasabi nilang kamalian, kagagawan di umano ng mga Duterte, bumabalik sa kanila. Di ba? Yun ang nangyayari sa kanila ngayon. Nakakarma sila sa mga ginagawa nila doon sa mga taong malinis at matino. O sabihin na natin mga insan, hindi matino ang mga Duterte. Given na yan, wala naman talagang perpekto. Pero gumagawa ba sila ng mga bagay na ginagawa ng mga ganitong mga ulupong na grabe kong mangulimbat sa kaban ng bayan? Ang lagi nilang sinasabi, nagnakaw si BP Sara Duterte, confidential fund, maling paggamit ng pondo, 11 days lang. Pero pagka kuha naman ng tinanong mo, 3 sunod-sunod na taon na napakaganda ng record ng pag-audit ng COA sa Office of the Vice President. Wala silang nakitang anomalya. Hindi po ba mga insan? Tapos lagi nilang binabato yung Mary Grace Piatos daw. Kung totoong tao nga yun si Mary Grace Piatos, hindi ba dapat protektahan yun? Dahil yun ang may hawak ng susi kung sino ang nagsasabwatan para ma-recruit ang mga kabataan patungo doon sa pagiging makakaliwa nila, sa pagiging NPA nila. Hindi po ba mga insan? Dahil yun naman talaga yung ginagawa ng mga Duterte noon. Pabagsakin sila. Kasi nga, puro na lang sila hingi ng ceasefire. Tapos umaabuso naman sila. Binigyan sila ng pagkakataon. Binigyan sila ng naging cabinet member sila sa pamahalan ng Duterte. So anong ginawa nila? Hindi naman nila inayos yung trabaho. 'Di ba? Bumalik pa rin sila doon sa ginagawa nila na puro sila reklamo. Hindi sila makontento kung ano yung meron ng bayan. Pero yung ginagawa nila hindi naman para sa bayan. O ngayon nagkakampi-kampihan sila para pabagsakin ng isang tao. Bakit tahimik itong sinasabi nilang makabayan di umano? Tahimik sila sa mali-maletong pera. Next video natin mga insan talakayin naman natin yung sinabi ni Ping Lacson. Para kasing ayaw niya na ipatawag sa Senado itong 18 ex-marine na ito dahil daw parang magiging lang daw parang hindi daw credible, wala daw patutunguhan, parang ganun. Kumbaga, parang may husga na kaagad siya. 'Di ba? Hindi pa nag-uumpisa yung hearing, 'di ba? Meron na kaagad siyang sarili niyang tawag na itong desisyon patungkol doon, 'di ba? 'Di ba dapat imbitahin lahat para magkaalaman, magkalabasan kung ano yung tunay. Totoo bang dinilibiran ka ng pera, Ping Lacson, Soto, at iba pang mga kongresista na yan para lang pumirma doon sa impeachment ni BP Sara dati? O kayong mga na yon, yung mga si Tililing na binigyan din ng mali-malitang pera
para doon naman sa mga ICC investigator, papunta rito sa ating bansa, ay mga ganun. Di ba? Napakagandang tingnan nun, napakagandang ipakita sa mamamayang Pilipino na tutuldukan niya yung korupsyon na yan. Di ba? 18 yan. May mga ebidensyang pinipresenta. Ayaw nyo ba ng malawakang investigasyon para malaman talaga yung totoo? Yung malawakang pagnanakaw dito sa bansa? Ayaw ba nila ng ganun? Di ba? Ang may ayaw lang yun, mga insan, ay yung mga taong takot mahuli yung ginagawa nilang kalokohan. Maraming salamat mga insan sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Paalam po.